Juan. Sabat sa mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorcerer Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Samahan niyo kami muli sa loob ng isang oras na pagtatalakay ng Torah portion ngayong araw ng Sabat habang tayo ay nagpapahinga, kapiling ang Lord of Sabat, Yeshua Messiah. Tayong lahat ay patuloy na inaanyayahan ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya at magpahinga. Kapiling niya. Ayon po sa Mateo 11:28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. At sa Joshua 1:8, paalala pa rin sa atin na huwag natin kalilimutan na dili-diliin, basahin at i-practice o isundin ang lahat ng nasusulat sa Aklat ng Torah. Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay hindi dapat mahiwalay sa inyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat sa pamamagitan nito, ikaw ay magiging masagana at matagumpay. One of the secrets kung paano magkaroon ng mapayapa, matagumpay at successful na buhay, yun ang aralin natin ang Torah at i-practice po natin upang lahat ng mga pangako ng Panginoon sa mga mananampalataya, sa mga sumusunod, ay matatamo natin. Nawala ka, Sister Deb. Nawala ka, Brad. Hindi ko narinig yung boses mo. Ah, ah, yeah, nagkaroon yata ng technical difficulties. Anyways, Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Ano, karoon tayo ng konting technical difficulties. Parang hindi. Ikaw din na nawala. Uh, Okay. anyway, Program intro tayo. okay, sige. In-stop mo na? Okay. Yeah, tuloy na ulit. I-continue mo, Brad, sa... Yeah, Sa Shabbat, muli, ako po ang inyong lingkod, Sister. yeah, Shabbat Shalom. Replay ba tayo, Brad? Yeah, Okay. okay, Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Pasensya na nagkaroon ng technical difficulties. Go ahead, Sister Deb. Okay. Okay, so medyo siguro ang problema natin ay i-move ko lang yung ating, medyo nasa labas kasi ako ng bahay ngayon at medyo humina siguro yung aking Wi-Fi signal. So ang portion summary natin ngayon, at actually nakatutok tayo ngayon sa festival ng Sukkot. Yan, Sukkot. The Torah designates the first day of the festival of Sukkot at yung 8th day as days of holy convocation, kung saan tayo po ay kailangan magpahinga at nakatutok po tayo sa Feast of Sukkot. Ang intervening 6 days ang tinatawag na Kol HaMoed. Ito po yung regular 7th day Sabbath. Ngayon yung Brad. Okay, that falls on the day of Kol HaMoed is called Shabbat Kol HaMoed. Para sa Shabbat Kol HaMoed, Sukkot, ang mga sages ng panahon na yon ay nag-assign po ng Torah portion na matatagpuan sa Exodus chapter 33 verse 12 to chapter 34 verse 26 at yung Maftir na tinatawag ay Numbers chapter 29 verse 17 to chapter 22 at yung Haftarah reading natin is Ezekiel's prophecies about the invasion of Gog and Magog in the future. In addition, synagogue custom includes a public reading of the book of Ecclesiastes on Shabbat Kol HaMoed Sukkot. So, kapin po natin mabasa yan kahit tayo po ay even after our radio program. At bago po tayo magpatuloy, hingin natin sa Brother Richard para sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito
na ibinigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng radyo. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong salita na mapag-usapan namin ng huling parsya para sa taong ito at maintindihan ng bawat isa ang inyong mensahe, ang inyong Torah, at nawa, Panginoon, ay pagpalain niyo rin po ang radio station na nagbibigay sa amin ng Mm. avenue para makapag maihayag ang inyong salita. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, nasa period tayo ng Sukkot. At ito ay pangpitong kapistahan na Mm. inilatag ng Panginoon sa kanyang salita sa Leviticus 23, na kung saan ay ang unang kapistahan na nabanggit ay Passover, na ito ay Mm. celebrate sa 14th of Nisan, no? Ngayon, ang pangalawang kapistahan ay 7 days ito. Um, Ito ay ang Feast of Unleavened Bread na sinaselebrate on the 15th of Nisan. Tapos ito ay special Sabbath. At on the seventh day, which is Nisan 21. So yan yung special Sabbath. And then another feast is yung tinatawag na Feast of First Fruit, um, na kung saan ay dito nag-start ng counting of the Omer. Hindi ito special Sabbath, uh, pero ino-observe ito for the first fruit at malaki ang significance nito kasi dito na-discover na si Yeshua ay nag-resurrect from the dead. He is, Mhm. ni Apostol Pablo, he is the first fruit from among the brethren from the dead, ano? Tapos, ang next Shabbat, which is the fourth one, ay ang Feast of Pentecost na sinaselebrate ito on the third month. At dito ang representation nito ay yung Holy Spirit ay dumating. Ito rin yung giving of the law Mhm. sa Mount Sinai. Ito ay special Sabbath. And then we have the summer months, and then we have yung tinatawag na Yom Teruah, or Feast of Trumpet, or Rosh Hashanah, head of the year. Uh, so, ito ay special Sabbath. Ito ay observe on the first of the seventh month ng Tishri. And then 10 days after that ay Yom Kippur, which is Day of Atonement, na kung saan ito ay in-observe on the 10th of the Tishri. At special Sabbath ito, ito yung Shabbat Shabbaton, known as the holiest day, no? Of the year. Siyang Sabbath of the Sabbath. Yan ang ibig sabihin. No? Translate kasi ito sa Bible as Sabbath of Rest. So parang parang ano lang parang pertaining lang sa rest siya. Pero hindi po tamang Mhm. translation yon. Unfortunately, masyadong watered down ang pagkakatranslate ng Yom Kippur, no? So ang in Hebrew it means Shabbat Shabbaton. Ibig sabihin nito ay Sabbath of the Sabbaths. Ngayon, Dapat ang isa. kung ang Sabbath ay holy day, one day which is holy to the Lord, ang Shabbat Shabbaton is holiest day. Kaya ito, once a year, pumapasok ang high priest sa temple, sa Holy of Holies, and even si Yeshua did that sa heaven. No? Sa kanya, when he ascended sa heaven, sabi sa Book of Hebrews, pumasok siya sa Holy of Holies. And being the high priest of God, nagpe-perform din siya doon ng the same thing as being performed here on earth. Ngayon, ang last feast, last and actually known as the greatest feast. As a matter of fact, pag nabasa natin sa Bible yung feast, the feast of the Jews, most likely Sukkot yun, or Feast of Tabernacle, no? Mhm. Kasi otherwise babanggitin nila kung ito'y Passover, ito unleavened bread, or ito'y Mhm. Pentecost. Pero may, fast, pag sinabing fast, ibig sabihin Yom Kippur, pag blowing of the trumpet or trumpet, ibig sabihin na Rosh Hashanah yun o Yom Mhm. Teruah. Pero pag sinabi nilang feast,
or Feast of the Jews, pertaining yun most likely than not sa Feast of Tabernacle. Okay? Brad, excuse me. Mhm. Tinatawag din ba itong The Great Feast? Ito yung Great Feast, yes. Oo. Feast? At It- saka ito rin ba yung kapareho ng ginawang example ng Panginoong Yeshua na nag-invite siya ng lahat ng mga friends sa kanyang sa kanyang parang ah, feast. May ang handaan ginawa siya yung wedding feast yun naman ay Passover. Pertaining sa as a Passover. Passover. Okay. Okay, Passover. nilinaw lang natin. Oo. Okay. So, pero what is very interesting is nagme-merge ito eh. In certain case, nung pagpasok ni Yeshua sa Jerusalem, on the 10th of Nisan, hindi pa ito ang Passover mismo, pero ang mga tao may mga dalang mga lulav. Nag-ano sila ng mga lulav, and then Mm. sila, Hosanna to the King of Israel. Oo nga. So before Passover yun, di ba? Before Passover yon. So, kaya nga kind of may merging yan eh. Merging yan. So eventually, magbe-merge talaga ang feast. Mga feast. Magkukulminate yan into one eventually in the far future. And in a unique day of the Lord. Mm. Na binabanggit din sa Book of Joel, which we can discuss maybe sometime in the future. Pero ito ay pertaining ito sa when God will tabernacle with His people. Mm. Ngayon, sa Book of Zechariah na mention ito, na kung saan ang nations will have Mm. worship the king on the day of the tabernacle. Kapag hindi nag-observe ang isang nation ng Feast of Tabernacle, Mm. ito ay hindi sila makaka-receive ng ulan. At um, hindi sila paparusahan sila. Um, Brad, meron lang akong gustong dinawin. Hindi lang yung ibig sabihin ito yung ulan, kundi minsan pag sinasabing ulan, this is blessing of shower of blessing. Hindi lang yung literal na ulan. yes, oo. Pwedeng ganun. Pero it comes with it kasi ang Bible kasi pag nagsalita siya, ang Panginoon, pardes yan eh. Hindi symbolism, Mm, hindi lang symbolism, hindi lang literal. ang literal. Tama Oo, lahat yan. Isang bundle yan. tama lang. So Okay. pero ang most prudent ay ang tawag dito, we take it literally. From there, we take it symbolically. So laging ganun yan eh. Pero parehas ibig sabihin nun. So what it means is this. Wala kang ulan, so may magkakaroon ng tagtuyot, di ba? At the same Oo, time, tagpo. yung blessing na symbolic. So pareho 'yon. So both one and the same. May literal ka, may may symbolic ka. So yun ang laging approach ng Bible. Unlike yung ibang biblical interpretation ng Bible na ginagamit ng karamihan ng mainstream Christianity ay kung literal yan. Kung symbolic yan. They cannot be both. Pero sa Pardes, parehas yun. Parehas may bearing yun at pareho nagpo-point to the same direction. Kasi ang Pardes is Peshat, which is literal. Remesh is symbolism. Yung Derash is, reference sa nangyari in the past. Tapos sa Sod is spiritual revelation. So, yun, ano. Ngayon, ang Sukkot is mentioned many times actually towards the end times. Sa Zechariah, na-mention siya na ito i-observe ng mga nations. Hindi lang siya basta i-observe ng Israel, kundi ang mga nations are obligated to actually observe it. Pag hindi sila nag-observe, ay may kalalagyan sila.
Yun ang ano ron, ano. Ngayon, um, meron din sa Revelation chapter 7 na kung saan ang mga tao ay naka-wear ng white at merong mga lulav, no? At nagpi-praise sila sa Panginoon, no? Ito yung ganito talaga yung ginagawa. So, hindi lang sa earth, kundi pati sa heaven. Ginagawa, ino-observe ang Sukkot, which is very interesting. Ngayon, ang Sukkot ay isa to sa three Brad, anniversary. naalala ko rin. Go ahead. Before you continue, naalala ko rin na lahat ng feast ay more on like rehearsals. Diba? Ang word na Hebrew, moedim, means rehearsal. So every time we observe all the feasts, we are doing the rehearsals para sa ultimate na pagdating ng panahon talagang i-celebrate pa rin siya. That's maganda yung nabanggit mo yan, Sister Deb, kasi Mm. alam mo yung old adage or old sayings or old mga preaching ng Mm. mga old preachers. And ito naririnig ko rin to nung bata pa ako. Ah, Mm. Sabi nila, life is a dress rehearsal for eternity. So kung ano yung Yeah. ginagawa mo rito is a dress rehearsal. So Hanggang sa ma-perfect. Sabi hanggang nga, mag-perfect. hanggang sa ma-perfect natin. Yan, oo. So, yun ang ano, yun ang we keep on doing it and doing it until Hanggang sa maano natin, masanay na tayo. sanay na tayo. Oo. So, and what is very interesting kasi ewan ko kung napanood yung mga nung una, yung Karate Kid nung araw, yung original na Karate Kid, yung wash Oh, wash out, part wash. 1. Oh. Oo. Oh. So Mm. nagpapaturo siya ng martial arts, ng karate kasi binubuli siya. Oh. Ngayon, ang Mm. ginawa sa kanya nung kanyang teacher, pinagwash siya ng sasakyan. Pinapintas niya. O, Oh, wash ba yung yung nagwa-wash siya ng ano ng mga wash muna siya ng car wash. car wash. Oh. So wash in, wash out, wash in. So hanggang ano na siya, Tapos nabuisit na sumunod siya. yung Oh, painting oh, up, yeah, painting down. yeah. So anyways, Ang galing. ngayon ayaw na niya, pero pinakita sa kanya ng importance Natawa noon. So siya. defense Mm. pala yon. So um, Yun na pala yung movement, iniwas karate siya, movement. ano siya, na wash in, wash out. Yun, may blocking Mm. technique pala yon. So Oo. yung mga ginagawa natin ngayon, ang pag-observe ng Shabbat, pag-observe ng feast, pag-pray, mga certain things na tinuturo sa atin, maaaring hindi natin naiintindihan sa ngayon. Mm. Pero iyan ay magiging defense natin balang araw sa kalaban or Mm. may paggagamitan tayo niya na very important in the future. Mm. We just have to Meron pa, Brad. it. Yung mga fiesta ay kumbaga, alam natin kung may nagbabadya na mangyayari sa future. Yan, Naka-ready tayo. It's all yan, about getting us ready for for the future. yan, So yan ang ano, no. Ang very interesting kasi sa ano, sa mga feast, ay laging ito ay what you call it, protection sa mga people of God, pero may judgment sa kabila. Laging may judgment yan. So, ibalik na natin ulit sa example ng Zechariah, towards the end ng Zechariah. Na kung saan, Sakaraya. pag hindi sila dumating, pag hindi umattend ng Sukkot, ang ano, ang Mm. Egypt for example, hindi siya dumating. So, meron siyang parusa. Um, Mm. Yun ang ano niya, hindi wala nga siyang ulan. So, what it means is this. Yung mga may blessing, yung mga gumagawa. Yung iba, they are being punished for not being there. Yun ang isa rin, ano. Ah, so, kung yung mga gustong tingnan ng reference, nasa Zechariah chapter 14 siya, no? Verse 16 and onward. Zechariah 14:16. So,
Yun ang ano, yun ang kailangan natin maintindihan. So, everything yan from Passover. So, maalala natin ang um, ang children of Israel, nakatago sila sa mga bahay-bahay na covered by the blood sa doorpost. Pero ang angel of death is killing yung mga firstborn ng mga nasa labas. Yan ano. Same thing din sa Feast of Unleavened Bread. Habang hinihiwalay ang mga Israel, ang Egypt naman ay binabanatan. Both their gods and the people, no? Pagdating ng say, well, first fruit is actually sineselebrate ito sa sa land, pag nakarating na sila sa land. So, anong difference ito? Yung mga tao while enjoying yung yung benefit ng ng land, yung mga hindi kasapi is being shooed away. Pinaalis sila, no? Away from me, you who do iniquity, or you are against the Torah. Pagdating naman sa sa Pentecost, habang ang mga tao ay tinuturuan ng Panginoon ng ng Torah, naririnig nila ang boses. Yung mga ibang tao, naririnig nila yung napakalakas na kulog na nagkukos ng fear sa kanila, no? While ang feast of Yom Teruah, ito ay crowning as king, ano? Isa sa mga parables ng Panginoong Yeshua is that sabi niya, merong isang, yun nga, yung king na ika-crown siya. Tapos, ang ginawa ng mga tao, nagpasabi sila na wag, parang sinisiraan nila, parang kinukontra nila. So, pero siyempre, natuloy pa rin ang crowning ng king. So, yung king na crown ng mga tao niya. Tapos sabi niya, dalin mo sa akin dito yung mga kumontra sa akin, na ayaw ako maging king, at patayin sila sa harap ko. So may punishment ang mga hindi kasama. Ganun yan. Ang Yom Kippur, ganun din. Ang ibig sabihin ng Yom Kippur is atonement. Kaya Day of Atonement kasi Kippur is covering. It's more of atonement. Ang ina-atone dito o ang gina-justify ay yung people of God. While everybody else are being judged. Pagdating sa Sukkot, ganun din. While God tabernacle with His people, yung mga tao na hindi kasapi nasa outside. So they are disqualified. Um, so ang feast of God will either bless you or curse you. So it's your choice, di ba? Yun ang ano ron eh. Kaya pipiliin natin kung ano yung ano natin. And Mm. it depends kung anong approach natin dun sa feast of God. Do we embrace it with joy and acceptance and humility and obedience? So thus we receive the blessing, or we taunt it, kontra natin, nilalabanan natin, and then we just ignore it, na may kapalit yun ng punishment. So, and again, we don't rejoice yung punishment ng iba. As God Himself said, I don't take pleasure of the punishment of the wicked, but for them to return. Kaya nga dito, isa sa readings natin dito, yung Exodus 33, 34 actually, sa portion ng 34, Mm. sabi doon, God is merciful. God is gracious and merciful and long-suffering and patient. Tapos, He forgives sin. Pero sabi niya, He doesn't declare innocent na guilty. So kapag guilty ka, Yun. anong ibig sabihin nun? Hindi ka talaga umano eh. Kasi mercy is only given to those who repented, na Mm. they humble themselves and repent before the Lord. Mercy ang nakukuha nila. Pero ang grace naman, kasi sabi rin, God is gracious, ay binibigay naman ito sa mga faithful. So kung either hindi ka dun sa dalawa,
ay may kalalagyan ka. Either way of the two, a person can be saved. Either by Mm. obeying and being faithful to God, obeying God's word, or being repentant with wholeheartedly talaga. Pero eventually, mag-aano ka pa rin, mag-obey ka pa rin ng commandment. So, then you will receive the mercy. Pero kung guilty ka, ibig sabihin, if tatlo kasi yan eh, isang obedient, yung righteous, isang sinner na nag-repent, Nag-repent. so they are both saved, tapos the rest are guilty. Nag-repent. O hindi na sila, Mm. hindi sila either of the two. Neither of the two sila. So sabi ng Panginoon doon, Paano, Brad, yung ano, yung hindi nagigilty? guilty Kasama pa rin sila sila. doon. They will be declared guilty. Kasi Declared yung guilty, nag-guilty, okay. yun yung Kahit hindi nag-repent eh. nila, kahit hindi Oo. nila nararamdaman na guilty Oo. sila. Ayun nga, kasi ang guilty, meaning, pag nagigilty ka, meaning, na ano ka, nako-conscious ka sa sin mo. And then you repent, Mm. di ba? Pero yung hindi ka talaga guilty, feeling mo hindi ka guilty, then may problema. Kasi hindi mo nakikita yung problema. Yun ang ano ron eh. So, Mm. sabi doon, sa babasahin ko Oo. sa Exodus chapter 34, um, at sabi niya rito, um, teka lang ha. No, actually 33 yata yun. No. 34:6. Exodus 34:6 and 7. Sabi dito, the Lord passed by before Moses and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will be by no means clear the guilty. Kaya sinabi niya, by no means He will clear the guilty. Bakit hindi Mm. niya clear yung guilty? Kasi hindi naman nag-repent. Hindi naman nag-repent eh. Mm. Paano mo papatawarin yung taong hindi naman nag-repent, di ba? And then, sabi dito, visiting the iniquity of the fathers. Ang iniquity po, mga kapatid, mga kaibigan, ito yung when you sin, when you go against the Torah, you committed sin. Kapag nabuhay ka Mm. na ron, ulit-ulit na yun, iniquity ng tawag doon. Tapos pag talagang talamak na talaga, talagang ano ka na, wickedness ng tawag doon. Talagang ano na yun eh, Mm. talagang kumbaga baon na baon ka na. No? So, dinadalaw pa ang iniquity ng fathers up to the children, up to third and fourth Mm. generation. Anong ibig sabihin nito? Napaparusahan ba yung mga anak-anak? Samantalang sinabi ng Panginoon, ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng ama. Mm. So may conflict ba ron? Hindi. What it means is kung ano ang result ng ginawa ng isang magulang, whether it good or bad, especially if it is bad, nakakaapekto sa mga anak, may effect sa kanila. Kaya nga every Kol Nidre, every Yom Kippur, inaano natin yun kino-confess natin. By the way, kasama sa confession, ito kung hindi alam ito ng mga kapatiran natin, ano? Kasi akala natin pag nag-repent tayo, yung tayo lang. Kasama actually Mm. ang pag-declare ng kasalanan ng mga ninuno natin. Oo. Kasama yon. I-aano rin natin na yung mga ninuno ko, yung aking mga amain, Oo. ang aking lolo, lolo ng lolo, ang aking tatay, magulang, ay hindi sumunod sa inyo, Panginoon. At Oo. Kasi, mm, naalala ko, Brad, it is also a reminder, yung mga kasalanan nila, di ba, hanggang sa ikapitong saling lahi na mhm, mamana. mhm. So, Kaya nga, oo. kaya, hingi ng tawad. Tuloy-tuloy yan. Actually nga, yung kasalanan ng mga Moabites, di ba? Up to 10th generation, Oo. sabi ng Panginoon, galit na galit eh. Mm. Pero, Mm. Ruth, nung siya'y talaga nagpumilit na sabi niya, your God will be my God and your people will be my people. Talagang ayaw ko mawala kay Naomi. Eh di Oo. kasama siya. Yun, ano. Kasi talagang Pero, siya ay, abot pa siya nung 10th generation ng nasa third pa Moabite. lang siya eh. Third pala, oo nga. Pangatlo pa nga lang siya eh.
tingin ko, So, between doon two and natin third generation pa lang siya. doon napapatunayan yung mercy ng Panginoon kapag ang tao ay nagrepent at yumakap sa Diyos ng Israel. Yan, oo. Yung kapag ka sila ay sumunod sa Panginoon ng Israel, ay sila ay napapatawa din, no? Kasi nga, sabi ng Panginoon, ayaw naman niyang, hindi siya natutuwa na pinarurusahan ang mga wicked. Pero dahil sa kanyang justice, hindi rin niya pwedeng pakawalan, hindi rin niya pwedeng i-declare innocent ang mga guilty. Kaya nag-aantay lang siya na mag-repent ang tao. Pag nag-repent ang tao, mabilis pa siya sa alas 4, pinapatawad niya kung totoo talagang nagre-repent. So, mas excited siya na nagre-repent yung tao. Pero repenting from what? Yun ang tanong dun eh. Minsan marami tayong sinasabing repent, repent. Pero repent saan? Ang repentance Mm. sa maraming mga evangelicals, no? Unfortunately, repentance is yung pagiging Katoliko mo, dapat maging born again ka. Yun ang repentance. O dati kang manginginom, o dati kang umiinom, pero ngayon hindi na. Yun ang repentance. Dati ka naninigarilyo, ngayon hindi na. Oo. Okay din naman yun. Pero hindi yun ang repentance na pinag-uusapan sa Hindi Bible. yun. Ang repentance na It's pinag-uusapan all sa Bible about sin. is about sin. Ano ba yung sin? Sino nagde-define ng sin? Kasalanan yan, hindi kasalanan. Sino nagde-define nun? Ang Sa Torah. Bible. Ang Torah ang Mm. nagde-define. So, pag tinignan natin sa 1 John chapter 3 verse 4, sabi niya, Mm. whoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is transgression of the law. Yes. So, ang ibig sabihin, ang definition Yes. ng sin, Okay. pag sinabing kasalanan yan, vinolate mo ang Torah. May vinolate ka sa Torah. Mm-mm. Hindi yung kasi ang sin parang this is very unfortunate kasi So, madalas, maraming mm, kapatiran o yung mga nag-aaral ng Biblia na they use the same words pero iba ang meaning. At hindi rin ito nalalayo. Say for example, understanding din. Oo. ang Catholics, they use the same words. Ang mga evangelical, they use the same words. Pero magkaiba meaning. Pero even Mm-mm. the evangelical, iba rin ang ibig sabihin nila sa kung anong tinuturo sa Bible o sa Torah. Kasi sa Mm. kanila, ang repentance, yun nga, dati kang Katoliko, ngayon, ano ka na? Christian ka na, born again ka na. Dati Ano kang bang tawag doon? conversion, magko-convert ka. Yun ang Conversion. sin, yun ang ano, yun ang repentance. O dati ka lang, Conversion ka, from beliefs and or oo, religion. yun ang change mo. Ay, kasi yung iba, naninigarilyo, umiinom, gano'n, nagbagong buhay na. Okay din yun, kasi good for their health yun eh. Pero paano yung mga hindi naman umiinom? Hindi naman naninigarilyo? Saan ang Mm. repentance sila? Anong i-repent nila? Di ba? O, sabihin na natin, dati na siyang mabait na tao. O, kasi hindi daw by good work. So, dapat magbago na siya. Maging, so, may problema yung definition. Pero ang very clear ang definition sa Bible na ang repentance is about um, mangyari no, living the life of sin, and life of sin is violation of the Torah. Violation of the command. So kung ano yung sinasabi ng Torah na kasalanan, dapat Yun iaano yung kasalanan. yun, sasabihin natin kasalanan. Kaya sa 1 John 1:9, sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us from our sins. Pero yung word kasi na confess, Anong sin yun? ang word na confess sa Greek word is homologeo. Ang ibig sabihin ng homologeo, it's a compound word o dalawang Greek word yon na homo sa logos. Ang homo Mm. is the same. Parang homogeneous, di ba? Pareho kayo. Ang logos is word. So dapat pareho kayo ng word. Ang ibig sabihin nun. So ang ibig sabihin, kung ano sinasabi ng Torah, yun din ang sasabihin mo. Pareho dapat kayo, hindi ka kontra. Pag sinabi ng Torah, keep the law, tapos sasabihin mo, no, it's done away with, hindi kayo parehos. Hindi kayo tugma. So Mm. hindi ka nagko-confess. So confession is about being one with the word. Sinasabi mo kasalanan ito, sabi ng ako'y dati
kumakain ng mga hindi dapat kainin. Ngayon, hindi na ako kakain. Dati ako, hindi nag-observe ng Torah. Ngayon, nag-observe na ako ng Torah. Dati ako, nag-worship ng ibang araw. Eh, yung pala Shabbat. Mm. Dapat. Yun ang repentance. Oo. At Oh, hindi ako'y yung nag-uugali. hindi one example is yung hindi pag-observe o pagpapahinga sa araw ng Sabat. So, yun eh. For example, Dapat ano mo yun eh. Dapat parehas kayo. Pag sinabi ng Bible, o hindi ka dapat kakain ng food sacrifice to idols. Maski sa Book of Acts, nakasama yan sa oo. Acts 15. So, pero, At saka pansinin din natin ginagawa yung ko pa rin. ang O na lahat ngayon, naman alam ng mo na, Christians, pag repent mo, oh, dapat hindi ka nakakain ng ano. naalala, oh, meron din Brad, yung kahit ang mga Christians, even the Catholics, alam nila yung Ten Commandments. Nandoon yun. Anything na nilabag natin doon, talagang is sin. So, Ang hindi problema na kasi, natin kailangan define. Basahin na lang nila sa ang Exodus problema kasi chapter ng Ten Commandments, 10 or 20 yun. ng, Chapter 10. ng Exodus chapter 20 ang Ten Commandments. Ang problema ng sa Catholic na Ten Commandments is nawala yung second commandment, yung thou shalt not make any graven Oo. images or any likeness. Ano, Idolatry. wala. Pero Tinanggal yung ginawa idolatry nila, dinoble nila yung thou shalt not sa covet. baba. Iniwalay nila yung Mm. ginawa nilang 9 and 10. So, hindi siya talagang ano, tapos napaka ano pa, thou Oo. shalt not So, steal. doon pa lang, identify na ng tao na kung saan nagkakamali ang Yung tao. problema. Oo. So, pero in Problema. general kasi, ang repentance is about ano yung sinasabi ng Torah. Ginagawa Mm. ba yun o hindi? So, So, it's dalawa yun also eh. about agreement. Mag-agree sila na tama yung Torah nila. Wala kang choice kundi mag-agree ka talaga dapat. Otherwise, Kasi yun. save your own soul. Ang mangyayari nun. Mm. Who's gonna save you, di ba? So, ang mangyayari nun, dalawa kasi yan eh. May sin of commission. Ibig sabihin, ginawa mo yung hindi mo dapat gawin. And sin of Bawal. commission, hindi mo ginawa Omission. yung dapat mong gawin. May pinapagawa, Oh. pero hindi mo ginawa. Napagawa, hindi ginagawa. Oo. Tapos yung ayaw ipagawa, yun naman ang ginawa mo. So, kontra ka talaga. Oh, kontra. Okay. Oh, so, yun ang problema ron. So, So, ah, yun ang nakakalungkot, Brad. Yung naalala natin sa Matthew, yung sino mang magturo Matthew ng mga, 5:19. Oo. yeah. Sabi doon, Tapos, yeah. oh, kung sino ang Go, Brad. kung sino ang sabi niya, whoever teaches the Yes. least of these commandments and teaches others, whoever violates the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom. Yes. So, tandaan natin, least ng kingdom does not mean na okay ka eh. O, Actually, langit pa rin. hindi, 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 hindi ako sigurado diyan. Dahil ang list ng kingdom, wala kasi ganito. Lahat ng created things, whether it is in heaven, in earth, or under the earth, ay gawa ng Panginoon yon. That is all under Mm-mm. His kingdom. Walang pagmamayari ang mga demons and fallen angels. They occupy it temporarily, pero hindi kanila yon. Kaya the whole creation, whether physical or spiritual, belongs to God. It is one big kingdom. Very big kingdom. So, if you want to be in the list of the kingdom, pili ka. Sheol, Hades, Outer Darkness, o Hell, o Lake of Fire. Pili ka na lang. Yan yung mga dulo yun eh. Di ba? Nasa list of kingdom yun. So, you don't want to be there. Kaya nga, hindi dapat i-violate yung commandments nun. Kaya sabi niya, He will not declare innocent the guilty. Ang ibig sabihin nun, kapag hindi nag-repent ang isang tao, hindi niya i-declare na innocent. Bakit naman niya i-declare? Guilty nga. Pero paano ba nagi, na papawalang sala ang Mm. isang guilty? Paano na papawalang Mm. sala? Well, isang ano lang example diyan, yan na yung nasa Ezekiel 18 sa Ezekiel 33. Ang sabi doon, punta natin sa 18, um,
sabi dito, um, Ezekiel 18:27, sabi niya, when the wicked man turneth away from his wickedness that he had committed, and doeth what is lawful and right, he shall save his soul. Because he Mm. considered to turn away from all his transgressions that he had committed, he will surely live, he shall not die. Yun eh. Tapos pagdating sa 33, Ezekiel 33, sinabi rin niya yon, na um, sabi niya sa verse 14, Ezekiel 33:14, again, when I say unto the wicked, thou shalt surely die. Sinabihan na niya yung wicked, mamamatay ka. Pero nagbago siya. He turned from his sin and do that which is lawful and right. If the wicked restore the pledge, and give back that he had robbed, and walk in the statutes of life, without committing iniquity. Ang ibig sabihin, hindi niya na inulit. Di ba? Mm. He shall surely live, he shall not die. None of his sins that he had committed shall be mentioned unto him. He hath done which is lawful and right, he shall surely live. Yan yung justification. Kaya sabi dito sa Exodus 34 na binasa natin, nakasama sa parsha natin ngayon, ay sabi dito, According to John, chapter uh, 1. sabi dito, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands. Yung mercy is given to those who repent, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty. So, hindi niya i-clear yung guilty. Merong reason lang paano niya makiklear ito kung magre-repent based sa Ezekiel 18 and Ezekiel 33. Pero pag hindi nila ginawa yon, hindi sila makiklear. Very, very, ano yan yung merong uh, parable sa Yeshua about yung servant. May servant na sabi nung master, ikulong mo yan kasi hindi nagbabayad ng utang sa akin yan. So, may kasalanan siya. Tapos, ay, naglumuhod siya. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo pa naman ako ng ng pagkakataon, babayaran kita. Sabi niya. Naawa naman yung Panginoon kasi merciful nga siya eh. Nagmakaawa eh. Ang ginawa niya, pinatawad niya, wag mo nang bayaran. Okay na. So, hindi na niya pinakulong, hindi pa niya pinabayaran. Okay na. So, ito yung Mm. mercy. Ngayon, nung siyang may opportunity naman na magpatawad, yung may utang din sa kanya, masyado niyang brinaso. Nagmakaawa din sa kanya. Hindi niya talaga pinagbigyan. Pinakulong pa niya. So, nakita ng mga ibang servants. Ito, mga angels ito. So, nagsumbong. Nagsumbong. Di yung ginawa sa kanya, pinahuli siya, pinakulong din siya. So, what it means is this. Nung naging merciful siya, nagbigay ang Panginoon ng mercy, He is expecting na magbabagong buhay na ito. Di ba? Dapat yun ang sinabi niya. When I tell the wicked man he shall surely die, pero bumalik na siya, nagbagong buhay siya, then he will not die. Pero kapag hindi niya tinuloy, hindi siya masusure. Kaya nga sa Beatitudes, sa Sermon of the Mount, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Kaya ito yung comment ko sa mga nagsasabi ng permanence of salvation. Um, Permanent na salvation na dahil pray to receive Christ na sila as their Lord and Savior. Mm. They are not showing mercy. Kasi wala na eh. There's nothing that can unsave them eh. Di ba? Pero kung hindi sila nagpapakita ng mercy, will they be shown mercy? Yan ang tanong diyan eh. Di ba? Kapag hindi sila gumawa ng tama, yun ang tanong doon eh. So, may kalalagyan. Kaya nga sabi, sa Lord's Prayer na lang eh.
Father, forgive us Mm, as we forgive those who trespass against us. mm. Kaya kasi sinabi ron, um, you will not be forgiven if, you forgive so that your Heavenly Father will forgive you. Oo, Yung Brad, plan consistent din siya dun sa golden rule ng Panginoon. Mhm. Do unto others as you would like them do unto you. Oo. Pero yeah, that's true. Pero more on Consistency. lateral yon, more on human to human. Pero yung Yeah. interaction natin, pero tama rin yun, Sister Deb, kasi sabi ng Panginoon, whatever we do to the least of my brethren, you did it to You me. did with So me. kung anong ginagawa Yeah. natin sa kapwa natin, ginagawa natin sa Panginoon eh. Kasi paano naman natin may gaganti sa Panginoon? Di naman, una, wala naman siyang kailangan. Hindi naman natin siya mababayaran. um, ano bang pwede natin gawin? Purihin siya ng purihin, purihin ng purihin. Okay din yon. Pero kung hindi natin na i-reflect yung kanyang mercy sa ibang tao, di ba? Mapagpatawad ba tayo? Di ba? O mapaghiganti tayo. Yun ang ano ron eh. Or tayo ba ay um, mapagbigay, matulungin. Yun yun eh. Dapat reflective yun kasi yun lang ang means natin na ibabalik natin sa kanya. Kasi wala naman tayong, paano natin siya babayaran, di ba? Yung iba, ang tingin nila, pagbayad nila sa Panginoon ay by prayer, by singing songs, okay din yun. Pero ang sinasabi niya is we have to do certain thing. Katulad nung sa Matthew 25:36 at 31 to 46. Sabi niya, at the end of time, i-judge ng Son of Man, namely Yeshua, ang kanyang flock. Yung sa right side, ang sheep, sa left side, ang goat. Yung right Mm-mm. side, sabi niya, come into my Father's kingdom because when I was hungry, you fed me. And thirsty, you gave me drink. I was naked, you clothed me. You visited me. You invited me when I was a stranger. You visited me when I was sick and in prison. Yung mga tao, when did we do this to you, O Lord? Hindi na nga nila alam eh, kasi nga normal na sa kanila yun. Parang it's as Ginagawa nila. regular as breathing. Yung pagtulong nila, pagiging mabuti nilang tao is as a regular as breathing. Hindi na nila na naiisip, hindi sila nagka-count. Kaya pati sila nagulat, kailan namin ginawa ito sa iyo, Panginoon? Sabi niya, when you do this to the least of my brethren, you did it to me. Samantalang nung sa kabila naman, sinabihan niya, kayo, hindi nyo ginawa ito. Sabi niya, kailan namin hindi ginawa? Sila pa yung matapang eh. Baliktad eh. Gumagawa kami O, yun. Pero sabi ng Panginoon, no, hindi nyo ginagawa yan. Away from me. So, yun ang nakakatakot doon. So, what does it tells us? Yung kahit lahat ng itong natututunan natin, itong Torah, yung pag-attend ng Shabbat, ng feast, lahat dapat ito ay magkukulminate into doing good works, into a character na magbibigay glory sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoong Yeshua, let your light so shine before men so that they will see your good deeds and glorify your Father who is in heaven. So, dapat makikita sa atin, sa buhay natin, ang Panginoon through our action. So, kung nag-observe ka ng Torah, pero hindi ka merciful, hindi ka gracious, hindi ka giver, hindi ka helper, hindi ka, what's the point? Di ba? Um, Kaya yun ang ano dapat itong lahat ng ito ay dapat magli-lead sa atin into doing something relevant na magbibigay glory sa Panginoon. That is true helping others and being there for others. Yun yung action yun eh. Kaya um, dito sa Sukkot, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, it's a celebration. Talagang big celebration ito kasi ito na yung culmination ng lahat eh. After going through so many things, trials, tribulations, hardship, persecutions, lahat yan eh. Lahat, pagdating sa dulo, merong joy. May great joy kasi makakasama natin ang Panginoon. Ito na yon. Ito yung culmination na yon. At hindi na tayo aalis sa kanya. So,
Ngayon, temporary pa lang to. Nagpa-practice pa lang tayo habang hindi pa dumarating ang Panginoon. So, sasanayin na natin sarili natin. We observe the feast, this and this. And then we go through another cycle again, and then another cycle again. And after a while, masasanay na tayo ron. Alam na natin. So, ang sequence ay alam natin. Pero, again, it boils down to what we should do to others. Hindi ito para sa atin lamang, no? Hindi tayo nabubuhay na para may comfortable tayo and everything. Ang buhay natin should be to help others. Ganon din, yung iba to help us. Kaya nga, even sa prayer, sabi ng Panginoon, pray for one another. Kasi, my prayer for myself is okay. But my prayer for you is more effective than your prayer for yourself. And your prayer for me is more effective than my prayer for myself. Yun yun, ano? So, kaya dapat we have to pray for one another. And we have to help one another. Kasi every time na nagpa-pass on tayo ng good things, ang ano na lang, example na lang dyan, smile. Pag nag-smile ka, mag-smile back yung tao, maganda yung feeling niya. Di ba? So, kapag nagbigay ka ng good deed sa isang tao, ay most likely na not, ipapasa rin niya yan sa ibang tao. So, nagiging ano tayo, nagiging beacon tayo, nagiging conduit tayo ng good things in life. And at the end of that, ang mabibigyan ng glory ang Panginoon. Kasi siya yung source of all good things. Kaya nga sabi ni James, di ba? All good and perfect gifts comes from above. So, kapag tayo, we are doing or we are conduit of good things to others, ibig sabihin, we are also from above. Di ba? Pero Mm. pagka source tayo ng problema, tayo yung, ano, di ba? Then that's a problem. You know. Pero syempre, doon tayo mag-focus sa tama. I-ano natin, ibibigyan natin ng, Mm. kumbaga, emphasis. Ang Sukkot is more of a celebration dahil natapos mo, nagawa mo lahat ng pinapagawa ng Panginoon. Pero here's the thing. Sabi ng Panginoon, um, be like that servant, a faithful servant, sabi ng Panginoong Yeshua, that after doing everything that he was told to do, at sasabihin niya, I am an unworthy servant, I only did what I was told to do. Yun dapat ang Mm. attitude natin. Hindi tayo dapat mayabang na, oh, ang dami ko nang nagawa, ang dami ko ng crowns. Good luck, di ba? Kasi um, ang humility is part ng ano yan fruit of the spirit. Ah, Mm. so yun ang ano rin yun ang hindi, more of a character of of Yeshua himself. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, our attitude should be like that of Yeshua Mashiach. Though being Mm. God and being equal with God, he did not something to be grasped, but he did not take it. But he lowered himself and obeyed even up to the death in the cross. That's why God, the Father, wants him that every knee should bow down and everything should confess that Yeshua is Lord for the glory of God the Father. So, ang God the Father, sabi ni Yeshua, is above all. Walang mas mataas pa sa kanya, walang lalaban sa God the Father. Kahit ang mga antichrist, hindi nila kaya ang God the Father. No? Ngayon, ang nilalabanan nila si Yeshua, dahil akala nila Mm. kaya nila. Yun ang problema dahil hindi rin nila kaya yon. Hindi rin nila kaya ang Panginoon natin. But anyways, pero the Father is above all. So kapag siyang nagsabi na you worship my son, kaya ang sabi niya, sit at my right hand until I put your enemies a footstool of your feet. So, ito yun eh. Ito yung culmination ng lahat ng nangyayari. From the very beginning to end. Kaya may celebration, may jubilation. So we have to celebrate this feast with 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 the like with celebration. Talagang ano siya.
masaya dapat, blessing, and full of thanksgiving, full of, ano talaga siya. So, ito yung ano natin, ano. Sister Deb, baka wala na tayong time, ano? Yes, tama-tama lang ang time natin, Brad. Okay. At gaya ng, for summarize natin yung mga diniscuss sa atin ni Brother Richard, which is very, sabi nga, hindi kumukupas ang salita ng Panginoon. Each day, they are new every morning. At each day is hindi lang blessings, kundi ang salita ng Panginoon is our daily bread. Kaya nga sa the Lord's Prayer, palagi nakalagay doon, palagi na nababanggit yung give us today our daily bread. So hindi lang every Sabbath, each day we need to eat the bread of life. Yeah. So yung in summary, sabi ni Brother Richard, tayo po ay sinamarize niya tungkol sa the Lord's Feast hanggang sa nakarating tayo sa the Great Feast, which is the Feast of Sukkot. Yan po ay nag-start nung sundown nung Monday, ngayong Monday. And then, for 7 days, Okay. mag-end po siya ng uh, Monday evening. Sabado, Tuesday, Sunday actually. ba, Brad, o Monday? Tuesday. Monday, Pang 8 day is sunset. Tuesday. Sunset ng Tuesday. Yeah. Yes. Dapat wala ring work by Tuesday. Okay, so sikapin po natin na ma-practice at ma-celebrate ang Feast of Sukkot, saan man, ano man ang kalagayan natin, saan man tayo naroon. At kahit wala po tayong nakaka-congregate, we can do it in our home with our families. At ganun din, nabanggit ni Brother Richard tungkol po na ang sukot ay utos ng Panginoon na sa lahat ng bansa na dapat ito ay i-celebrate lalo na sa future dahil hindi magpapadala ng ulan. Ang Panginoon, it's either literal or it's about the showers of blessings. And also, nag-remind din tayo na sa Revelations, binanggit din yung mga tao na naka-wear ng white, nag-carry sila ng lulaw, which is a symbol. Ito po yung one of the elements na ginagamit sa Sukot, and also yung true repentance, pinaliwanag sa atin ng God, helping others and doing good deeds. Dahil sinabi ng Panginoon, whatever you did to others, you did to me. Naman ang ginawa natin sa kapwa, ang mabuti, ginawa na natin sa Panginoon. Okay. So, yan po. At alalahanin po natin na napakalaga ng mga piyesta ng Panginoon. Although this is the last feast, but then mag-start na naman tayo sa another Torah cycle. Torah cycle reading ng Torah. At mag-start na naman tayo sa Genesis by next Sabbath, Brad, right? Yes. And then, we will also prepare naman para sa atin, we will be preparing for the coming Passover, which is Gregorian calendar, yan po ay next year between March and April. Pero pa tayong Okay, so may Hanukkah pa tayo. may Hanukkah pa. Okay. Ngayong, Practice na pala natin yung Hanukkah dahil meron po siyang connected po siya sa mga pangyayari na nakaraan naman yan, at mga mangyayari pa. Yeah. Sure, yes. Okay. So, yan. At ang tinalakay po natin ngayon ay ipopost po natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorsogon Ministries, at patuloy po natin subaybayan ang ating mga lessons doon. Pwede nyo pong balikan yung mga previous lessons, ma-update po tayo, at ganun din. Maganda po, napakahalaga rin po na ma-share nyo po ang ating Facebook page sa lahat ng mga kakilala natin upang maunawaan natin ng lahat ang katotohanan ng tunay na pananampalataya ay nagsisimula sa Torah. Hindi po sa church, hindi po kung sino nag-share sa atin, kundi sa pagbabasa, pag-aaral at pagpapractice ng Torah ng ating Panginoon. Okay, so balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer and benediction. Okay. Before I do that, gusto lang i-mention na sa Light of Messiah,
Magsisimula ako ng series next week ng Books of the Hmm. Bible. So, yun yung sa Light of Okay. Fire Ministries Canada. Ang i-discuss ko is one Bible book every Shabbat. So, parang ano to, survey of the Bible, ano. Ngayon, Uh, in could it be something like summary? yeah, summary and survey, and so it's gonna be Yes. exciting kasi makikita natin, mapapag-aralan natin buong Mas Bible maganda. Oo. all Oo. throughout the year, no? Ngayon, as a parallel, ang plano ko dito sa ano, Sister Deb, no? If you Hmm. ano kung mamara, Okay. ang mapag-aaralan Yes. pa rin natin ng Torah, ang Parsha, pero ang gagawin natin is yung mga character, mga Bible characters sa Parsha. Okay. Pag-aaralan natin yung mga Bible characters, ano yung ginawa nilang tama, anong ginawa nilang mali, paano nila paano na please nila Panginoon, o paano nagalit nila Panginoon, para masundan natin yung mga tamang tao at wag natin susundan yung mga maling tao. So, gano'n. Yes. Mas maganda. Magiging Okay. exciting din para based naman tayo ngayon sa actual application ng mga taong nasa Bible mismo. So, yun ang plano Mm. natin. Pero again, we still gonna discuss yung parsha pa rin. Okay, so Yes. tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin na kami po ay muling lingkod sa inyo. Nawa Panginoon ay manatili at manahan ng inyong salita sa puso ng mga nakapakinig at makakapakinig nito. Panginoon, ay pagpalain niyo rin po ang aming mga plano na pag-aralan ng inyong ah, mga libro sa Biblia at maging ang mga tao na nasa likod ng mga kwento na nasa Biblia. Lalo na yung mga taong sumusunod sa inyo, matutunan namin para makita namin paano niyo minahal ang mga tao katulad ni Abraham, Isaac at Jacob at ni David, at lahat ng mga tao, Panginoon, na nag-observe ng inyong Torah. Um, Panginoon, nawa ipagpalain niyo ang radio station, Wow Smile Radio, Smile, Yes. na nagbibigay sa amin ng opportunity na makapag-serve sa inyo. Muli, Yes. namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At Amen. inutusan nga ng Panginoon si Moses na utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ng Israel, ang mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Yivarakach Adonai b'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'kunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. At sa muli, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating programa, Ilaw ng Mesiya, sa sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. At tandaan po natin, ang tunay na sumusunod sa Panginoon at ang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, si Sir Debbie Ferrello, with Brother Richard Sison sa kabilang linya, na patuloy na bumabati at nagpapaalam pa rin sa inyo ng Shabbat Shalom. Shalom. Chag Sameach, Sukkot.